Natapos ang nakaraan sa ating kwento nang dumating na si Fang Yi sa lugar kung saan naglabasan ang mga malalakas na kidlat. Habang sa kabila naman ay minomonitor ng Aura Association ang kalagayan ng lugar kung saan ang bundok na tinutungo ni Fang Yi. Sa opisina ng association nandun ang leader ng association na nagsasabing sa kalagayan daw ng Mount Yuhuang ay panigurado siyang isinarado ito para maiwasan ang anumang disgrasya na pwedeng mangyari, lalo na't malalakas ang kidlat sa lugar. Dahil dito sa nangyari wala siyang magawa kundi ipatawag si Su Qingying pabalik sa kanilang opisina kahit may iba pa sana itong mission na pinapagawa nila. Dagdag pa niyang nagtatanong kay Su Qingying kung ano na ba ang update. Si Su Qingying naman ay walang anumang pag-aatubiling sumagot na ang Yuhuang Mountain daw ay may malakas na kidlat at imposible daw itong malapitan lalo na't may mga pagsabog dulot ng malakas na mga kidlat dito. Sa kasalukuyan daw ay kinaklasify nila itong isang uri ng level A na contaminated zone. Dagdag pa ni Su Qingying na ngunit A-level lang ito ay tataas naman ito sa pagdating ng isang oras at magiging S-level na ang lakas nito at dahil dun kailangan nilang i-activate ang pang-emergency na kagamitan. Sa kanilang pagsusuri ay walang sino ang makakalapit dito sa lugar na ito, kahit pa daw si Su Qingying dahil sa lakas nito. Kahit daw sa Guido level na may 3 star na may 100% ng mortalidad. Nagkatinginan naman ang ibang miyembro ng kanilang organisasyon, habang sinasabi ng isa na isisil daw nilang ang punaan ng bundok at maglilibot daw sila sa lugar para walang ibang tao na makaakyat sa bundok dahil mapanganib ito sa mga tao. Sinang-ayunan naman ng isa pa nilang kasamahan na sinasabing dahil ito ay bagong contaminated zone, ang spiritual na enerhiya dito ay siguradong malakas at aabot sa tuktok sa lakas, kaya sisiguraduhin daw nila na walang taong makakalapit dito. Habang sa lugar naman kung saan ang ating bida na si Fang Yi ay kitang-kita ang mga naglalakihang mga kidlat dito na mga bumabagsak sa lupa at tulad ng sinasabi sa mga tao sa organisasyon ay napakalakas ng mga kidlat na ito na nagdudulot pa ng pagsabog habang tumatama ito sa lupa. Si Fang Yi naman dito ay patuloy lang ang ginagawa, sinasabing mabuti na lang at mayroong teknik ang ating bida na tinatawag na Jinyang breathing technique na nagagamit niya dito panglaban sa lakas ng enerhiya at kidlat sa lugar, habang kitang-kita na nahihirapan si Fang Yi ngunit determinado siyang sumulong sa lugar. Sa paligid habang naglalakad ay bumabagsak din ang maraming kidlat na sabi pa ni Fang Yi na hindi ito sapat ang mahihina na kidlat para makakuha ng pure na kidlat na enerhiya. Kailangan pa niyang magpatuloy para marating ang pinakasentro kung saan bumabagsak ang pinakamalakas na kidlat habang patuloy si Fang Yi sa paglakad na di alintana ang panganib dulot ng maraming kidlat sa paligid. Sa isipan ni Fang Yi habang naglalakad ito sa kalagitnaan ng mga kidlat ay sa pagbabalik sa spiritual na enerhiya sa kanilang mundo. Ang sangkatauhan ay nagbago kasabay dito ang pagbabago din ng lahat na sabi pa niya sa kanyang isipan ay imbis na tao ang kumakain ng mga hayop, ngayon ay sila na ang magiging pagkain nito, kaya kung di sila magsipag para lumakas ay magiging pagkain lang sila nito at di makakalaban. Dagdag pa niya na hindi lang sila takot sa mga nag-iibang hayop tulad ng nagiging beast na daga kundi may mas nakakatakot pang mga panganib na haharapin ang kanilang mundo kaya kailangan nilang magpalakas ng magpalakas para malabanan ito. Sabi pa ni Fang Yi sa kanyang isipan na kahit ang mga natutunan niyang mga teknik tulad ng Jinyang breathing technique at ang plano niyang gumawa ng sword style na nagre-represento ng solar at inner fire na pamamaraan ay hindi pa sapat dito para panglaban sa mga sakuna na paparating. Iniisip din ng kanyang pag-craft ng kanyang sandata na espada, ang paglagay niya ng properties na kapangyarihan sa espada para magkaroon ng napakamabisa at napaka-destructive na kapangyarihan. Hindi pa rin ito sapat para kay Fang Yi dahil ang magre-relay lang daw sa sandata ay makakagawa ito ng kahinaan kaya sa isipan ng ating bida ay kailangan niyang mas lumakas pa para malalabanan niya ang may napakalakas na kapangyarihan na mga beast sa kanilang mundo. Sa isipan ng ating bida na habang ramdam ang mga kidlat sa paligid na ang enerhiya dito ay perpektong oportunidad para mas lumakas pa ang kanyang katawan, dahil para sa ating bida, para mas lumakas pa, kailangan niyang maghanap pa ng mga opportunities kahit pa sa kalagitnaan ng pagbabago sa kanilang heaven and earth, habang ang ating bida ay tumatakbo sa maraming kidlat sinabi niya sa kanyang isipan, maghahanap pa siya ng opportunities na lumakas kundi ay mamatay na lang sa kalagitnaan ng mga disaster na paparating na lilipol sa kanilang mundo. Sa kalagitnaan ng mga pag-iisip ng ating bida, bumungad naman sa kanya ang papabagsak ng kidlat sa kanyang kinaroroonan kaya hinawakan na ni Fang Yi ang kanyang sandata ng mahigpit para sagupain ang paparating na malakas na kidlat.
Nang bumagsak na ang kidlat sa ating bida ay sinangga niya naman ito gamit ang kanyang sandata at kitang-kita ang pagsabog ng kidlat sa paligid ni Fangyi, patunay na napakalakas ng kidlat na tumama na sana sa ating bida. Ang ating bida naman ay napangit-ngit na siya sa kanyang ngipin habang sinangga ang kidlat, habang hindi inaasahang ganito pala talaga kalakas ang kidlat. Mas lalo pang tumindi ang sitwasyon ng ating bida nang hindi na niya kaya pang masangga ang kidlat gamit ang kanyang sandata, kaya hindi na niya kinaya at tumama ang kidlat sa kanyang katawan ng buo at sumabog ito sa buong katawan niya na may dalang kuryente. Ang katawan ni Fangyi ay nabalutan ng mga kidlat sa paligid habang si Fangyi naman ay hirap ng dinamdam ang tumama sa kanya na kidlat at di kalaunan ay yumubo ito ng dugo habang hawak pa rin ang kanyang sandata. Sa isipan ng ating bida na napakalakas daw talaga ang pure na kidlat na para bang sinalo niya lahat ang punishment na lakas galing sa langit. Habang hawak ang sandata na nakabaon sa lupa, si Fangyi ay nahihirapan dahil sa pagtama ng kidlat sa kanya. Sa isipan ni Fangyi ay napakabigat daw ang dalang pressure dulot ng enerhiya na galing sa kidlat, dagdag pa niya na sa sobrang bigat nito ay parang pagigapangin na siya dahil dito. Ngunit ang ating bida ay may matatag na pag-iisip na gustong mas lumakas pa, kaya napakagat na lang siya sa kanyang ngipin habang tinitiis ang lahat ng sakit galing sa kidlat. Sa itaas ni Fangyi ay naroon ang pinanggalingan ng mga kidlat at sa isip-isip ng ating bida na paano daw niya ito makuha ang properties nito at paano niya mapapasaka niya ito. Taliwala sa maraming kidlat na paparating, pinipilit ng ating bida na pakalmeyan ang kanyang sarili para makapag-isip ng mahinahon. Dagdag pa ni Fangyi na ang kanyang system daw ay nagsasabing kailangan niyang mahawakan mismo ang anumang anomalya na gusto niyang makuha, kaya nag-isip siya ng mabuti. Nang hindi tumagal sumigaw ang ating bida at sabing natagpuan na niya habang ina-activate ang kanyang Jinyang breathing technique sa pinakalakas niyang kapangyarihan. Sa taas naman ni Fangyi ay papabulosok na ang malaking kidlat para tamaan ang ating bida. Si Fangyi naman ay naghanda na rin nang makita niya ang kidlat na papatungo na sa kanya. Gamit ang kanyang sandata hinigpitan niya ito ng paghawak para sa ikalawang sagupaan at dinagtagal ay nagbanggaan na ang kidlat at ang sandata ng ating bida na gamit ang Jinyang breathing technique ay sinalubong niya ng buong lakas ang kidlat. Nang nagtama na ang sandata at ang kidlat ay nagdulot ito ng napakalakas na enerhiyang pumapalibot sa lugar na halos patalsikan na ang ating bida sa lakas nito, habang sa ating bida naman ay napapakagat na naman ang ngipin na may tumalsik pa na dugo galing sa kanyang bibig. Ngunit kahit na ganun ay sa isipan ni Fangyi ay kailangan niya itong tiisin para marating niya ang pinakatuktok kung saan nakikita niya ang pananggalingan talaga ng enerhiya ng kidlat, dagdag pa niya na kailangan niyang harapin ang kamatayan para mas mabuhay pa ng matagal. Kahit na hirap na ang ating bida ay pinipilit pa rin niya na kahit ang tinatapakan niyang lupa ay nabibitak na dahil sa lakas ng kidlat na tumama sa ating bida, ngunit ang ating bida ay di alintana ito at nagpatuloy pa rin sa pagsangga ng kidlat. Sa malayo kitang-kita ang napaka-bayolenteng kidlat na kahit si Fangyi ay napapasabing napakalakas talaga ng kidlat na ito na kahit ang kanyang breathing technique ay hindi sapat, parang pinaparalisa ang kanyang mga kalamnan. Dagdag pa niya na parang papatayin na siya ng kidlat sa lakas nito habang kitang-kita ang nagbabanggan na enerhiya ng ating bida na Jinyang at ang enerhiya ng kidlat na pumapalibot sa lugar. Habang nangyari ito, ang mata ng ating bida ay nag-iba na rin na parang enerhiya na lahat ang laman nito. Sa malayo ay makikita ang napakalakas na kidlat sa bundok na halos sinakop lahat ng bundok sa laki nito at sa dami nito. Lumabas naman ang notification ng ating bida na nagsasabing na-detect ang malakas na kapangyarihan ng attribute ng kidlat at pinoproseso pa ito. Sa kabilang banda naman sa mataas na gusali ay may mga tao na nakatingin sa napakalakas na kidlat. Sinasabi pa ng isa na kinunan ng larawan ang kidlat ay, di pa daw siya nakakita ng ganun kalakas na kidlat sa buong buhay niya. Ang isa naman ay sinasabing baka may mataas na level ng deity ang nag-undergo ng lightning trial at bakit daw ay parang may anino ng tao na nakikita niya. Ang isa naman ay iniisip kung tatama ba daw ito sa kanilang syudad, ay mawawasak ba daw ang kanilang mga tahanan. Balik sa ating bida na napapalibutan na ng enerhiya sa buong katawan, ang enerhiya na ito ay walang iba kundi ang yang attribute at ang kidlat na ngayon palang inaabsorb ng ating bida. Sinasabi sa kanyang system na na-obtain ng ating bida at na-refine ang Divine Thunder Power kung saan ito ang nakapalibot sa ating bida sa ngayon habang lumulutang sa ere. Dagdag pa ng system na maso-summon ni Fangyi ang Heavenly Lightning at papatayin ang katawan niya kasama ang Divine Fire para magiging godlike at nakakakuha siya ng 5 writing points. Sa isipan ng ating bida na malaman ang Thunder attribute na nakuha niya ay napakalakas daw nito.
Di tulad nung Sun attribute na nakuha niya noon ng Thunder attribute ay may malakas at destructive na kapangyarihan at pwede rin itong gawin kalasag. Dagdag pa niya na ang Thunder attribute ay pwedeng ma-refine ang kanyang katawan na magiging lightning ang ating bida habang pwede itong pang-atake at pwede rin ito gamitin na pantakas or kahit pang-depensa. Sa isipan ng ating bida na sinabing ang mga legends noon sa kanila ay nagsasabing ang mga practitioner na mga ancient noon ay kung marami daw ang enerhiya at ang mga teknik ay malalim, makakaguhit ito sa kanilang katawan ng isang lightning at tumatagal ito sa kanila habang ang kanilang kapangyarihan ay parang isang bundok na hindi masisira. Sa oras na ito si Fang Yi ay naglalakad na habang napapalibutan ng makapal na enerhiya galing sa kanyang Sun attribute at sa Thunder attribute. Sa isipan ng ating bida na naglalakad na ang kulog ay ang kanyang sibat at ito rin ang kanyang kalasag. Dagdag pa sa kanyang isipan habang itinaas ang kanyang kamay na ang kapangyarihan daw ng Thunder ay hindi lang daw mangwasak o manglipol kundi ito ay ang pag-purity at muling pagkabuhay. Sa isipan ni Fang Yi na nararamdaman daw niya ang kanyang mga buto at mga kalamnan pati na rin ang kanyang meridian na lumalakas din daw na walang nararamdaman na masakit si Fang Yi. Lumabas naman ang notification ng system sa ating bida na nagsasabing ito ang pure judgmental power ng Thunder kung saan paparusahan ang mga demonyo at ang mga corrupt at sinasabing magdudouble ang damage ito, habang tinatanong ang ating bida ng system kung gagamitin ba niya ang writing points niya dito. Ang ating bida naman ay naglalakad lang habang iniisip kung i-infuse ba niya ang kanyang attribute sa kanyang sandata. Dagdag pa niya sa isipan na totoong lalakas ang kapangyarihan nito pag naglagay siya ng attribute ng Thunder attribute subalit naiisip niya na baka mawala ang purity ng Sun attribute sa espada kaya napag-isip-isip siya. Sabi pa niya habang naglalakad papalapit sa espadang umiilaw dahil sa Sun attribute at ang kamay niyang punong-puno ng Thunder attribute na baka ang pagsamahin ang dalawang attribute sa isang espada ay baka mabasag pa ito. Kaya hindi na niya itinuloy sabi pa niya na sa kabilang kamay na lang niya ilagay ang attribute na ito. Ang kabilang kamay ni Fang Yi ay unti-unti nang nababalutan ng mga kidlat na parang humuhulma ito sa kamay ng ating bida. Lumabas naman ang system na nagsasabing nagtatanong kung gusto niyang ilagay ang attribute sa bagay na ito, wala namang pag-aatubiling sinang-ayunan ni Fang Yi na nakangiti. Sa pagkasang-ayon naman ni Fang Yi ay lumabas ang malakas na kidlat sa kamay niya at nakapalibot dito. At si Fang Yi naman ay seryoso lang na nakatingin sa kanyang kamay na naglalabas ng kidlat. Lumipas ang isang araw sa bundok kung saan ang ating bida ay inaabsorb ang Thunder attribute. Dumating ang galing sa organisasyon kasama na dito si Su Qingying. Sabi ni Su Qingying na binanggit ang Captain Han, bumaba na daw ang enerhiya sa contaminated zone na galing sa peak ay bumaba kung saan katamtaman na lang daw sa loob lang ng 3 oras ngunit may mga nalalabi pang mga electric sa paligid. Nagtanong naman ang captain nila na kung ganun ay mayroon daw taong nandito bago pa man bumaba ang enerhiya dito. Ito pala ay si Major Han Li sa kanilang army. Nagtanong naman si Su Qingying kung ano ba daw, meron ba daw ibang tao na naghahanap din ng ganitong opportunity, dagdag pa niya na buhay pa ba daw ba ito. Si Su Qingying naman ay sini-check ang aura sa paligid kung saan wala naman siyang nakuha na napasabing wala naman nakakaiba or baka daw nilinisan ito bago ito iniwan ang lugar para walang bakas ng enerhiya nito ang makukuha nila. Si Captain Hanli naman ay patuloy pa ring inaanalisa ang lugar kung saan sabi niya na isirado nilang lugar ng 7 PM kaya most probably daw ay dumating na ang tao sa lugar kung saan open pa ito kaya di nila nalaman. Dagdag pa niyang sabi na ang paglakas ng Thunder Lightning ay sa mga oras na alas 7 at sabi pa niya na nasa level S ang contaminated level sa oras na yun at di ito na-predict ng kanilang organisasyon sa pagdating naman ng alas 8 ay lumakas pa ito at sumasabog sa lakas, habang ini-imagine niya ang nangyari sa lugar. Sabi pa niyang nakatayo sa lugar ay nararamdaman daw niya na ang taong ito ay related sa Thunder na kapangyarihan kaya natitiis ang lakas ng Thunder Lightning at para sa taong ito ay isang napakaswerteng pagkakataon ito sa taong may ganun na kapangyarihan. Kaya sinabi niyang ang taong ito ay di lang nakasurvive sa malakas na Thunder Lightning kundi baka ito pa ang dahilan sa fenomeno na ito at kung di naman ay isa lang ba itong coincidence para sa kanya habang seryoso itong nagsasabi. Sa isipan ng captain ay swerte lang ba ito sa nakakuha ng ganitong opportunity or di kaya naman ay, dagdag pa niyang sabi sa lahat na sa ganitong tao ay napakapanganib ito para sa kanila dahil hindi nila alam kung saan itong side, kung sa mga tao ba ito or baka sa mga halimaw. Sabi pa niyang kung ang taong ito ay isang threat sa mga tao ay kailangan nila ito mahanap sa madaling paraan, habang ang ating bida naman ay walang kaalam-alam na pinag-uusapan na siya ng mga tao sa organisasyon lalo na sa captain ito na si Han Li.
Si Fang Yi na kasalukuyang nagpapahinga na naupo ay umaachaw na. Sa kabila naman ang kapten ng organisasyon ay sinabihan na niya ang mga tauhan niya na sa pagkakataong ito ay kailangan nilang mahanap kaagad ang taong nakakuha ng opportunity sa Thunder Lightning at binigyan pa nila ito ng codename na The Tyrant. Natapos ang unang video natin kung saan ipinahanap ng captain ng association kung sino ang nag-absorb ng Thunder Lightning sa Yuhuang Mountain na ngayon ay binansagan nilang The Tyrant. Sa ngayon balik tayo sa bundok kung saan nandito pa rin ang mga tao na taga-association kasama na rin sila Su Qingying at Captain Han Li. Pinag-uusapan nila na sana ay ma-recruit daw nila ang The Tyrant na walang iba kundi ang ating bida. Sabi pa na dapat ma-suppress nila ang balita patungkol sa ating bida para hindi ito malaman ng karamihan lalo na't hinahanap pa nila ito sa ngayon. Sabi naman ng isa sa kanila na natural na sa kanilang hindi ipag-alam sa karamihan ang mga ganang pangyayari lalo na't hindi pa masyadong alam ng karamihan na meron palang association na tulad nila. Dagdag pa niya na meron din naman silang mga high-rankang na sinusubukang hanapin ang taong nag-absorb ng Thunder Lightning. Habang nakatayo lang si Su Qingying sa lugar bigla naman siyang sinabihan na mag-report kung ano na ang update sa kanyang mission. Si Su Qingying naman ay nabigla at kinakabahan na nakaharap sa kanilang captain kung paano niya ito sasagutin. Sagot naman ni Su Qingying na kinabahan na ang situation daw na ito ay pareho sa taong nag-purified sa North Gate ng Qingcheng University. Sa isipan ni Su Qingying habang sumasagot siya sa tanong sa kanilang captain ay tapos na daw siya dahil ang napagkasunduan ng ating bida kay Su Qingying ay hindi dapat malaman ang buong detalye ng ating bida kundi ang kaunti lang. Dagdag pa ni Su Qingying na sumagot sa kanilang captain na sinubukan niyang malapitan ang ating bida o makausap man lang ngunit napaka-misteryoso daw ng ating bida. Sabi niyang nung nakaraan daw ay may nakita siyang mutated na rabbit kung saan pinatay ng ating bida at di daw nagkamali si Su Qingying ay nagpo-possess ang ating bida ng Scorching Solar Attribute. Sinabi ni Su Qingying na susubukan niyang makalapit kay Fang Yi para malaman kung paano inabsorb ng ating bida ang anomalyang nangyari sa North Gate ng Qingcheng University. Pero sa loob-loob ni Su Qingying habang nagsasalita siya ay kinakabahan na ng sobra habang iniisip niyang ginawa na daw niya ang kanyang makakaya para maisakatuparan ang kanyang pangako noon na ibubanyag niya ang kalahating totoo at kalahati namang hindi totoo, habang ini-imagine ang galit na imahe ni Fang Yi sa kanyang isipan. Ang major captain naman nila ay napasabi lang na solar energy habang may kunting kakaiba sa kanyang expression. Pagkatapos ng mga sinasabi ni Su Qingying ay tumalikod naman si Major Han Li at nagsabi kay Su Qingying na naintindihan na daw niya at maganda daw ang ginawa ni Su Qingying. Dagdag pa niyang sabi na kailangan pa daw nila ang tulad ni Su Qingying. Si Su Qingying naman ay nakahinga na ng maayos habang sinasabi niya sa kanilang Major Han Li, sobra na daw ang hangaan siya ng kanilang Major, dahil ginagawa lang daw niya ang kanyang makakaya sa kanyang trabaho. Si Major Han Li naman ay kinausap ang kanilang leader, sabing maglalabas daw sila ng hindi totoong balita patungkol sa natural na disaster sa ngayon. Dagdag pa niyang sabi na hindi rin daw siya sang-ayon na pinopost ang kanilang spiritual energy sa online dahil baka may mga taong ipagsasabi ito. Tumawa lang naman ang kanilang leader habang si Su Qingying naman ay maayos na ang pakiramdam na sabi pa sa kanyang isipan na sa wakas ay tapos na. Sa bahay naman ni Fang Yi ay nandito ang ating bida habang ginagamitan niya ng kanyang Golden Sun breathing technique ang kanyang isusuot na jacket. Pagkatapos naman na gamitan ni Fang Yi ng kanyang kapangyarihan ang kanyang jacket ay tiningnan niya ito habang nakangiti. Habang sinusuot ang jacket, ang ating bida naman ay iniisip na matapos daw niyang makuha ang Thunder Attribute ay nararamdaman pa rin niya ng malinaw ang pagbabago sa kanyang katawan. Dagdag pa niya sa kanyang isipan habang itinaas ang kanyang kamay na ang kanyang kabilang kamay kung saan ito ang mayroong Thunder Attribute ay nararamdaman niya ang pagbabago dito at sabi pa niya na ito ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa party ng katawan niya. Sabi pa niya sa kanyang isipan na nararamdaman din niya na parang magbi-breakthrough na naman siya habang pinapalabas ang kidlat sa kanyang kamay. Ngunit bago daw ang lahat ay nalaman niya na ang Thunder Attribute daw na ito ay ang may pinakamakapang wasak na kapangyarihan. Ngunit nung naabsorb na niya ito ay para na lang daw itong isang alaga niyang napakadaling kontrolin. Naalala pa niya ang unang pag-absorb niya nung sa North Gate kung saan ito ang Solar Attribute o Golden Sun Attribute ay napakasakit daw nito na halos di niya kakayanin sa sakit. Sabi pa niya sa kanyang sariling ang Thunder Attribute daw ay hamina matapos na ma-absorb ng katawan niya ang enerhiya niya na may pagtatanong.
Sabing ang kanyang system daw ay nagsasabing ang Thunder attribute daw ay mayroong 300 critical damage kung tatama ito sa mga demonyong beast, habang di na daw siya makapaghintay na masubukan ang lakas ng kanyang bagong nakuha na attribute na Thunder. Sa pag-iisip ni Fang Yi ay bigla naman siyang may nararamdaman na kakaiba sa paligid at napatanong kung ano daw ang nangyari. Tiningnan ni Fang Yi ang kanyang telepono at iniisip na matapos daw ang mga insidente na naganap ay inilagay daw ng ating bida ang mga balita at mga emergency sa kanyang mas pinapanood. Nakita naman ni Fang Yi na may bagong balita na sinasabing, sa hinaharap nilang pagbabago sa kanilang mundo ay pinaka-priority nilang ang pagligtas ng mga tao, habang may emergency warning issue ang inilabas ang siya. Pero para sa ating bida ang issue na ito o warning ay baliwala dahil ito rin naman ang hinahanap ng ating bida. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na kahit kapalit pa ang buhay daw ng ating bida dito ay kailangan pera niya itong subukan. Nang may nakita na si Fang Yi sa kanyang telepono na balita at nabigla naman siya dito, ang balita ay patungkol sa pagsabog ng isang chemical factory, sinasabing ang pagsabog ng factory ay ang dahilan ay ang environmental pollution sa syudad. Ngunit ganun pa man ay pinaimbestigahan pa rin ito nang malaman kung ano talaga ang dahilan. Ang ating bida naman na nabasa ang balita ay di mapigil ang maghinala. Alam naman natin na ang ating bida ay sa mga ganitong paraan nakakakuha ng attribute na magiging kapangyarihan niya at sa pagbabasa niya ng balita na ito, nababasa rin niya ang mga iba't ibang komento ng mga taong nakakatakot daw ito na pangyayari habang ang iba naman ay nagsasabing ito na ba daw ang katapusan ng mundo nila. Si Fang Yi ay napapaisip nang mabasa niya ang mga ito, sa isipan niya na mukhang may kakaiba talaga dito, dagdag pa niyang sabi na bakit nararamdaman niyang may alam siya dito. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ng ating bida naalala niya ang nakaraan niyang buhay kung saan may halimaw, at isang parang aso na beast habang ang ating bida dito sa kanyang alaala ay walang magawa kundi ang magsabi na wag siyang lapitan ng mga ito, ngunit sino namang beast ang nakikinig sa isang hamak lang na taong wala man lang magawa. Habang ang ating bida ay takot na siyang nagtatago sa likod ng bato na nanginginig pa, ang halimaw namang demonyo ay papalapit na sa kanyang pinagtataguan na may nakakatakot na itsura. Habang inaalala ng ating bida ang nakaraan ay nasagi sa kanyang isipan na baka yung mga beast na yun sa nakaraan niya na lumalaban lang paggabi at madilim, dagdag pa niyang sabi na ang mga halimaw daw na yun ay pwedeng galing sa isang pananim or galing sa mga hayop na magsimulang magkaroon ng kaisipan matapos makapag-transform. Sa isipan ni Fang Yi na matapos ito makapag-transform sa mga halimaw ay napakalakas ng mga kapangyarihan nito sa puntong kaya nilang malaman ang tao kung saan, kayang pumatay na masasabing ang kakayahan ng mga ito ay nakakatakot. Dagdag pa ni Fang Yi na ang lakas nito ay 100 mahigit pa kaysa napatay niya noong mutated beast. Habang pinapalabas ni Fang Yi ang kamay niyang may kapangyarihan ng kidlat, sinasabi niya sa sarili na oras na para masukan ang lakas ng kidlat niyang kapangyarihan na sinasabing may 300 critical damage at ito din ang perpektong pagkakataon para masubukan ang bagong lakas niya sa totoong labanan habang seryoso nakatayo na nakakamkam ang kamay. Sa ibang lugar naman kung saan mayroong nagtataasang mga gusali, dito ay umuulan, habang may makikitang parang mga apak ng tao na mabilis na tumatakbo. Dito makikita natin ang 5 tao na mabilis tumatakbo. Sa bilis nito ay halos lumilipad na ito. Sinsabi pa ng isa sa kanila na napag-alaman na sa pagsapit ng kadiliman ito ay nagtatago, dagdag pa niyang sabi na kung ito daw ay paparating, ito ay magdudulot ng mga kalusko sa paligid at gustong-gusto nitong kumain ng tao. Ang tinutukoy ng mga taong ito ay ang iniisip ng ating bida kanina na kung saan ito ang mga halimaw na pumapatay ng mga tao at kakainin ito. Dagdag pa ng mga ito na sa ganitong panahon, ito ang panahon kung saan lumalabas ang mga halimaw na kumakain ng mga tao kaya mabilis na silang rumespondi sa lugar. Sa isipan ng parang leader ng mga grupo nito na hindi daw nila hahayaang mangyari ang mga naiisip niya kanina, habang sa headquarters naman nila, pinapakita ang isang tao na nakaharap sa kanyang monitor kung saan sinasabi niyang tapos na daw niyang ma-upload ang information na number 7 na pinangalanan nilang Candlelight Night. May nagsabi naman na ang request daw mag-launch ng extermination campaign ay itinaas at naging priority ito. Nasabing matatapos ito sa hindi tatagal ng 12 oras, sa kabila naman ay ang sinasabi namang extermination campaign ay ito palang 5 tao na inilunsad nila para patuloy na tukuyin ang mga pangyayari sa lugar. Nakasalukuyang mabilis pa ring tumatakbo ngunit ngayon ay nasa taas na ng mga gusali, sinasabing kahit ang paglutas ng problema ang kanilang pakay sa lugar ay priority pa rin nila ang kanilang kaligtasan na sinang-ayunan naman ng mga kasamahan nito sa team ng extermination.
Sabi naman ng leader ng extermination na hindi ba napakabilis naman ang 12 hours na itinakda ng organisasyon sa kanila, habang nakatingin ito sa kanilang mapa. Sa isipan ng leader ng team ay napakalawak daw ng kanilang bansa at ang mutation ng mga beast ay kahit saan habang ang kanila namang organisasyon ay napaka-busy. Sa kabila naman ay sinasabing ang kanilang papatunguhan daw na lugar ay ang lugar din daw kung saan ang member ng Spiritual Energy Association ay nandun din daw. Ang team leader nito ay walang iba kundi ang dilag nating si Su Qingying na mino-monitor ang lugar. Habang sinasabi na pwede nila itong mapadalhan ng mensahe para ma-assist sila ng pansamantala, nagpasalamat naman ang extermination team dito, habang iniisip na sana dumating daw ng maaga ang team ni Su Qingying dahil narinig daw nila ang mga tagumpay nito. Bigla namang nagsabi si Su Qingying na kung kailan pa ba daw siya nagiging famous. Ang leader naman ng extermination ay nabigla nang marinig ito at napatingin sa taas. Sabi pa ni Su Qingying nang nagtanong na kasalanan daw ba nila ito. Dagdag pa ni Su Qingying sa taas nila, na gusto ba daw nila na magtrabaho si Su Qingying ng overtime. Sumagot naman ang isa sa team ng extermination na, ito daw ang panahon kung saan hinaharap nila ang mga anomalya kung saan may mga halimaw na kumakain ng mga tao kaya hindi lang daw ito overtime subalit ito ay trabaho. Nagtanong naman pabalik si Su Qingying na kung ito daw ba ang dahilan kung bakit nagtawag sila ng tulong. Dagdag pa ni Su Qingying na papatalikod na sa tingin daw niya ay malalakas naman daw ang extermination team at mukhang di naman nila kailangan ang team ni Su Qingying kaya sabi niya na magwi-withdraw na daw sila. Sabi naman ng kasama ni Su Qingying na parang nang osar pa na napaka-ruthless naman daw ni Su Qingying, dagdag pa nito na paano kung makakain talaga sila ng halimaw. Sumagot naman ang isa na kung ano naman daw, dahil ang kanilang mission ay napaka-panganib. Nagmamadali namang sumagot ang kabilang grupo na maghintay daw, dagdag niyang sabi na nanghihingi daw sila ng patawad dahil nagmamadali daw siya sa pagsasalita kanina kaya di niya napansin ang kanyang sinasabi. Sabing alam daw nila Su Qingying kung gaano kapanganib ang lugar. Kailangan daw nila ang tulong ng grupo ni Su Qingying dahil sa kakayahan nila na matonton kung saan ang mga halimaw at sabi pa nila na wala silang paki kung makain sila ng mga halimaw ngunit ang mga tao daw dito sa lugar ay mauubos din kung wala sila. Natapos ang unang video natin sa eksena kung saan nagkasagutan ang grupo ni Su Qingying at ang grupo ng extermination team na gustong magpatulong para matukoy nila ang mga halimaw dulot ng mga anomalya. Sa ngayon nagsama na ang dalawang grupo para hanapin ang mga posibleng lalabas na halimaw sa lugar kung saan may naganap na pagsabog. Habang nakatayo sila sa taas ng gusali pinalabas naman ni Su Qingying ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay para matukoy nila ang halimaw. Di naman sila nagkakamali dahil meron agad silang nakita sa hindi kalayuan sa kanila, mas lalo namang pinatindi ni Su Qingying ang kanyang pagtukoy para mas maramdaman pa niya ang halimaw na natuklasan nila. Habang sa lugar naman kung saan nandito ang halimaw na parang aso ay umabot ang aura ng kapangyarihan ni Su Qingying na dahilan kung bakit nalaman agad nila na meron talagang demon beast sa lugar. Pinangalanan nila itong halimaw na Zhu Ye, ang halimaw na mahilig sa mga madidilim na lugar at ito rin ay kumakain ng mga tao. Sa pagkakita nila ay naghanda naman agad ang dalawang grupo sa pagtutulungan at kasabay nito ang pagbigay ng hudyat sa mga kasamahan nila na magsimula na daw sila. Nang pagkasabi pa lang ng kanilang leader ay nagsitalunan naman agad sila sa itaas sa iba't ibang direksyon, habang ang halimaw naman sa ibaba ay mukhang naramdaman na rin sila sa pagtalon pa lamang. Ang halimaw naman na nakaramdam na parang pinapalibutan na siya ay tumalon na para tumakas na, ngunit nang lumapag na siya sa sahig ay doon din naman lumapag sa kanyang harapan ang isa sa mga tao na tumalon kanina para palibutan ang halimaw. Nang mapalibutan na ng grupo na galing sa extermination team ay sumigaw naman sila para higpitan ang paglibot nila dito. Habang may isa naman ang umatake sa halimaw na napapalibutan ito ng apat. Sa taas ng halimaw naroon na ang taong aatake sa halimaw habang ang kamay nito ay pinalibutan ng aura niya para lumakas pa. Nang lumapag naman ang tao ay di naman pamalya para mapatamaan niya ang halimaw sa tagiliran nito, habang ang halimaw naman ay naramdaman ang tama sa tagiliran niya. Ngunit mukhang kulang ang damage ng kanyang pagka-atake dahil mas mukhang galit pa ang halimaw kaysa masaktan. Sa hindi inaasahan, may tumubo sa katawan ng halimaw at nang di magtagal ay lumabas na isang pakpak sa magkabilaan ng halimaw ang nakita kabay nito ang paghiyaw ng halimaw at gamit ang kanyang pakpak ay nagpalabas ng malakas na hangin na ikinatakot naman ni Su Qingying na nanunood sa taas habang sinasabihan ang grupo na mag-ingat dahil may kakaibang ginagawa ang halimaw.
Ang apat naman na tao na nakapalibot sa halimaw ay dumistansya habang ang halimaw naman ay nagpalabas ng malakas na hangin gamit ang pakpak nito na ikinabiglan ng grupo dahil di nila ito inaasahan ang ganito. Nang makalayo-layo na ang grupo sa halimaw ay tinanong naman ng kasamahan ng team ang kanilang leader kung okay lang ba ito. Ang leader naman nila ay di makasagot habang iniisip na expected na daw niya na malakas ang halimaw nito ngunit di niya alam na kaya pala itong mag-evolve na hanggang kaya na itong magkaroon ng pakpak. Dagdag pa niya na habang hinahawakan ng kabilang kamay na kung di daw siya naka-atras ng mabilis kanina ay sigurado na daw siyang madudurog lahat ng mga buto niya, iniisip pa niya na, napakalakas daw nitong halimaw, dagdag pa na meron daw itong darkness attribute. Habang iniisip na kung ito daw na halimaw ay makalabas sa lugar na ito ay napakalaki daw na sakuna nito. Ang halimaw naman sa kanilang baba ay may ginagawa kung saan gamit ang kapangyarihan nito ay bumuga ito sa lupa at dinagtagal ay nakita na gumawa pala ito ng butas sa lupa. Nakita naman agad ito ni Su Qingying kaya sinabihan na niya ang kanyang mga kasamahan na tumatakas na daw ang halimaw. Ang kasama naman ni Su Qingying ay takot na nagsasabing, nakakatakot daw ang dark energy nito dahil kinakain ang anumang material na nadidikitan lang nito, dagdag pa niya na wala daw silang pang-counter dito sa napakalakas na halimaw. Habang sa team naman pinalibutan ulit nila ang halimaw kung saan nasa butas na ito na ginawa niya kanina. Sabi pa nila na kahit natutunaw ng halimaw ang mga bagay sa lupa dahil sa kapangyarihan nito ay di naman daw nila ito patotekasan. Dagdag pa nila na wag daw nilang buwagin ang formation nila habang sinasabi naman ng isa na maging alerto daw sila palagi. Habang sinasabi na ang priority nila ngayon ay makapag-ipon ng real-time intel para makapag-adjust sa paparating na laban. Ngunit ang kasamahan naman nila ay takot na nakatingin sa butas habang ramdam niya ang panganib dito na parang nakatingin sa kanya ang mga mata ng halimaw sa kanya. Nang hindi nagtagal ay di siya nagkamali nang tumilapon siya nang binunggo siya ng halimaw habang lumilipad ito na may matalas na paningin habang nagtataasan ang mga ngipin nito. Ang leader naman nila ay sumigaw na sinabing wag daw nila ito patakasan at habulin daw nila ito, ang isa naman ay pinapawisan sa kanyang nakita. Dali-dali naman nila itong hinabol ang halimaw na akala mo'y naghahabol ng taong di ka naman mahal. Sa kanila Su Qingying naman na kasalukuyang nasa taas na ng gusali ay tinitignan ang baba habang sinasabi na pakiramdam daw nila ang enerhiya sa lugar na tinatayuan nila ngayon ay parang dumaan lang daw. Nagsabi naman si Su Qingying na manatili lang daw ang kasamahan niya sa labas dahil sasamahan daw niya ang grupo na hinahabol ang taong di naman sila mahal, ay mali, ang halimaw pala na tumatakas. Lumipat naman ang eksena kung saan dumating na ang grupo na humahabol sa halimaw sa sinasabing abandonadong factory. Sabi naman ni Su Qingying na siya na daw ang assist kung gaano kalakas ang concentration energy sa lugar habang tinitignan ang kanyang device na parang relo sa kanyang kamay. Nagtanong naman ang leader ng extermination team kung yun ba ay ang bago nilang auxiliary device na dinevelop ng association. Sumang-ayon naman si Su Qingying dito at dagdag pa niya na ang relo daw na ito ay maipapakita kung gaano kalakas ang energy sa lugar kung saan ang kaya lang daw ng team nila ay nasa 50 lang. Dagdag pa niya na ang enerhiya daw sa halimaw kanina ay nasa 48 lang daw. Nang makita na nila ang resulta sa pag-check nila sa concentration energy sa lugar ay nabigla sila na sabing lumagpas na daw ang concentration energy sa lugar kung saan nasa 80 na ito at dagdag pang sabi na patuloy pa itong tumaas. Napag-isip-isip naman sila na sabing hindi lang daw isa ang anomalya ang nandito sa lugar kundi ay dalawa ito. Habang di naman nila alam na may dalawang berdeng matang nakatingin sa kanilang bandang likuran. Nang bigla ay may naramdaman silang sumabog sa kanilang likuran ay napatigil sila na halos di na makagalaw sa takot. Nang lumingon sila ay sumambulat naman sa kanila ang pagmumukha ng dambuhalang halimaw na ahas. Habang ang isa naman ay napasigaw sa gulat nang makita niya ang halimaw na sabing hindi ito maganda dahil mayroon pa palang isang halimaw at mas malaki pa ito kaysa sa nauna. Dagdag pa nilang sabi na isang linlang lang pala yung isa kanina para sumunod sila sa lugar na ito dahil mayroon pala itong kasama pa dito. Agad namang nagsabi ang leader nila na magmadaling bumalik dahil di sila pwedeng magtagal dito, habang si Su Qingying naman ay nagmadaling ilabas ang kanyang kapangyarihan para puntiryahin ang nakasarado ng gate para pagdaanan nila. Sabi pa niyang nagmamadali na ito ang daan. Ngunit nang matapos na niyang tamaan ang gate ay doon din naman nagpakita sa likod nila ang dambuhalang ahas para di sila makatakas at gamit ang kapangyarihan ng ahas ay nararamdaman ni Su Qingying na hindi na siya makagalaw.
nasabi pa niya sa kanyang sarili na lahat ng kanyang pandama ay nawala, nasabing nalason na siya ng ahas na ito habang bumagsak naman sa lupa ang kanyang katawan na wala nang magawa. Nang hungo pa naman ang alikabok dahil sa nangyari, si Su Qingying ay nag-iisa na lang sa lugar kung saan sumigaw siya kung okay lang ba daw ang kanyang kasamahan ngunit mukhang wala namang sumasagot kay Su Qingying sa kanyang pagtawag kaya napasabi na lang siya na nag-iisa na lang ba daw siya sa abandonadong factory na ito at naiwan na daw ba siya. Ngunit sa isipan ni Su Qingying na baka malapit lang daw ang kanyang kasamahan kaya lang di niya maramdaman ito dahil sa lason ng dambuhalang halimaw na yun. Dagdag pa ni Su Qingying na hindi rin naman daw makaka-respond ang kanyang kasamahan dahil baka pareho ang naranasan nila sa kanya. Sa isipan ni Su Qingying naalala ang hinahabol nilang halimaw kanina na dinala sila sa direksyon na ito, na kaya pala dahil may kasama pala ditong mas malaki pang halimaw na ahas. Dagdag pa niya na ditulad ng halimaw na hinabol nila kanina ang higanteng ahas na ito ay naglalabas ng toxic na nakakalason sa kanila mula nung umapak sila sa lugar na ito. Sabi pa niya sa kanyang isipan habang nanghihina na ang toxic gas na ito ay umuubos sa kanilang lakas, kung gagamitin nila ang kanilang spiritual na kapangyarihan para makipaglaban dito ay mas mapadali pang maubos. Dagdag pang sabi na nauubos na daw ang kanyang lakas at spiritual na enerhiya habang iniisip na wala nang magiging panangga ang kanyang katawan dahil dito at magiging bangkay na lang yata siya dito sa lugar na ito. Sabi pa niya na anong halimaw daw yun na ahas na nagkaroon pa ng talino para maglagay ng bitag para dalhin sila sa lugar na ito habang nakahiga na nagtatanong kung ito na ba daw ang kanyang katapusan. Sa itaas ng nahiga ni Su Qingying may isang siwang ng liwanag na tumama sa kanya habang pamipikit na ang mata na nakatingin sa siwang. Di nagtagal sa siwang ay may parang ibon na lumilipad ngunit may dala itong sandata sa likod. Si Su Qingying naman ay pumikit na dahil naubusan na ng enerhiya sa kanyang katawan dulot sa ipinalabas ng ahas na toxic gas, habang ang parang ibon kanina ay nakita na ng malinaw at ito ang ating bida para iligtas ang nasaktan sa kanyang paghahabol sa di naman siya mahal, ay mali na naman. Para suriin ang lugar, ang ating bida naman ay seryoso lang na nakatingin sa baba habang lumusot sa siwang. Nang makalapag ang ating bida sa lupa, nang doon naman agad ang higanteng ahas sa likod ng ating bida habang sinasabi naman ni Fang Yi na kaya pala, ito pala ang aberrant of the darkness type na walang takot na nararamdaman. Ang ahas naman ay hindi na pinatagal at ibinuka na ang malaking bibig para atakihin si Fang Yi. Nang umatake na ang ahas ay mabilis naman itong naiwasan ni Fang Yi ngunit hindi lang pala ang ahas ang nandito. Pati rin pala ang hinabol ng grupo nila Su Qingying kanina ay nandito para atakihin ang ating bida ngunit ang ating bida na nakita ito ay hindi naman natakot, habang sinangga niya ang atake ng halimaw na parang aso ay nakatingin naman sa kabila ang malaking ahas. Ang ating bida naman ay tumawa lang na sabing ngayon alam na niya na dalawa pala ang halimaw dito. Ang ating bida sa pagkakataong ito sinakmal na ng parang aso na halimaw at napansin ni Fang Yi na tinatrap siya ng isang halimaw habang ang isa naman ay inaatake siya para patayin. Ngunit ang ating bida na sinasakmal ng halimaw ay nakangiti lang na sinabi na gustong-gusto daw siya kagatin ng halimaw na ito kaya di nagtagal ay nagsabi siya na ipapatikim niya sa halimaw na ito ang kanyang Thunder Lightning na kapangyarihan habang inilabas ni Fang Yi ang kanyang kapangyarihan na binalot ang buong katawan ng halimaw ng kidlat. Si Fang Yi naman na ginagawa ito ay nakangiti habang sa kabila naman ay tinamaan din ng sandata ng ating bida ang dambuhalang ahas at napasigaw ito sa sakit ng nadarama niyang nakita na may kasama na siyang iba, ay mali na naman ako. Napanganga at napasigaw ito kung tao pa itong ahas sa sakit ng tama sa sandata ng ating bida na may attribute na sun attribute. Pagkatapos na mapatay ni Fang Yi ang pinangalanan na Zhu Yi na halimaw ay binaling niya ang tingin sa ahas at nagsabing hindi pa siya tapos at ito naman ang kanyang isusunod. Sa walang pagdadalawang isip ay hinawi ni Fang Yi ang espada niyang punong-puno ng apoy, para isunod naman ang dambuhalang ahas para makita niya kung may bitaw ba. Pagkatapos mapatay ni Fang Yi ang isang halimaw ay binaling naman niya ang kanyang atensyon sa isa pang halimaw. Dito nakipagsabayan sa kay Fang Yi ang halimaw na ahas para umatake din sa ating bida. Si Fang Yi naman ay dali-daling umilag para di tatamaan sa papasugod ng ahas sa kanya. Nang maiwasan na ni Fang Yi ang ahas ay si Fang Yi naman ang ihinawi ang kanyang espada para siya naman ang aatake habang sinasabing ipapakita daw niya ang hagupit ng kanyang espada sa dambuhalang ahas. Habang inihanda ng ating bida ang kanyang atake, ang ahas naman ay nasa ibaba na bumunggo pa sa pader dahil sa pag-atake kay Fang Yi na naiwasan lang ng ating bida. Tinitingnan ng ating bida na papaatake na sa kanya,
Nang nakahanda na ang ating bida ay inatake niya ang dambuhala na ahas ng isang hiwa na patagilid at buong-buo namang nasalo ng ahas ang atake ng ating bida na kala mo'y samalo ng kanin. Dahil dito ay nahiwa ang ahas sa gitna at bumulwak ang kanyang dugo na may halong toxic gas na kulay berde, habang ang ating bida naman ay nasa lapag ng tiningnan ng ahas na tinamaan niya. Habang pinakiramdaman ni Fang Yi ang ahas ay may napansin siyang kakaiba na para bang unti-unti itong bumabalik sa kanyang natural na hitsura. Sa isipan ng ating bida na expected na daw niya, na may nakatago pang kakaibang abilidad ang halimaw na ito. Ngunit nang maghilam na sana ang sugat ng ahas ay bigla namang umaktibo ang abilidad ng ating bida na ang kidlat at nagpag-ulat sa ahas. Ang buong katawan ng dambuhalang ahas ay walang sinanto at lahat ay nakuryente ng kidlat habang ang ating bida sa malapit ay napangiti nang makita niya ang nangyari sa ahas. Ang buong katawan ng ahas ay sumabog ng walang magawa dulot ng malakas na kidlat ng ating bida na nanunood lang sa malapit bitbit ang kanyang sandata. Sabi pa ni Fang Yi sa kanyang isipan na habang ginagamit niya ang kanyang sandata na pinangalanan niyang Tang Sword na inaktibo daw niya ang inner flame bago pa man niya pinalabas ang lakas sa huling sandali. Dagdag pa niya na ginamit daw niya ang kanyang sandata para magiging tulay sa kanyang kapangyarihan na kidlat para magdulot ito ng malakas na damage tulad ng nakamit ng halimaw na ahas. Sa isipan ng ating bida na nakaharap sa lumalagablab na apoy dulot sa kanyang kapangyarihan na ang suyi daw na halimaw ay marunong mangloko at mailap ngunit mahina daw ito, dagdag pa niya na hindi pa daw ito tuluyang nakapag-evolve ngunit sabik daw sa dugo ng tao. Ngunit ang ahas daw na ito, hindi pa natapos ang iniisip ni Fang Yi ay bigla namang may naramdaman ng ating bida sa kanyang balikat. Ito ay ang patagang atake ng ahas kahit nasa lubhang kamatayan na ito, nakakagawa pa ng isang atake sa ating bida. Sa isipan ng ating bida habang nilagyan niya ng Sun attribute ang tinamaan ng atake ng ahas ay hindi pa daw niya matapos ang kanyang iniisip kanina, biglang namang tumama ang kanya sanang sasabihin kanina sa kanyang isipan. Napaisip si Fang Yi na kakaiba talaga tong mga halimaw na ito, may katalinuhan na kahit papaano, dagdag pa ng ating bida na kung ordinaryong tao lang ang tinamaan ng atake na yon ay siguradong patay na. Ngunit baliwala lang ito sa ating bida dahil gamit ang kanyang inner flame ay sinunog lang niya ang lason na galing sa ahas. Tiningnan ni Fang Yi ang kanyang kamay habang iniisip na ang kanyang yang attribute na kapangyarihan ay kayang i-dissolve ang mga toxic o lason kagaya na lang ng lason na galing sa ahas. Samantalang ang kanyang Thunder attribute naman ay kayang mag-purify. Sa isipan niya na kung itong dalawang attribute daw ang makombine niya ay kaya itong magbigay warning sa kanya kung may kalaban man at makawala sa anumang sakit galing sa atake tulad ng atake ng ahas kanina. Dagdag pa sa kanyang isipan ng ngunit sa ibang mga tao na katulad niya na pioneer ng mga anomalya ay kahit daw maglagay pa ito ng kalasag para protektahan sila sa mga ganitong atake na lason ay magiging walang silbi ito. Sa mga ganong patago na atake, pag tinamaan ng tao ng ganong lason sigurado si Fang Yi na hindi ito magagamot ng mga ordinaryong mga pioneer lang, sa isipan ng ating bida na sa ganitong mga kalaking halimaw dagdag pa na may kasama itong gumagawa ng trap, siguradong kahit ang mga elite vanguard dito ay matatrap ng mga ito. Habang hinihintay ng ating bida na matutupok ng kanyang apoy ang katawan ng ahas ay iniisip niya kung ilan na ba daw ang nakain nitong tao o mga katulad niyang isang pioneer, sa ganito kalaking halimaw. Marami na itong nakain, ngunit ngayon kahit gaano pa ito ka nakakatakot, magiging abo na lang ito sa apoy ng ating bida, sa isipan ng ating bida habang tinitignan ang apoy sa kanyang harapan na, malakas daw ang kanyang inner flame ngunit mas malakas pa rin ang kanyang Thunder attribute dahil meron itong 300% na lakas. Kaharap ng ating bida ang apoy ay may nararamdaman siyang tao sa kabila kaya napatigil siya sa kanyang mga iniisip at tiningnan ang kabila kung sino ito, sa kabila naman ng dun si Su Qingying. Na umuubo pa dahil sa nangyari sa kanya na nawala ng enerhiya dahil sa toxic gas na ipinalabas ng ahas ngunit ngayon ay unti-unti na siyang nakabawi dahil sa pagkamatay ng ahas na ito, kasabay ang unti-unti ring pagkawala ng epekto ng toxic gas na ito. Tiningnan ni Fang Yi ang kabila at doon nakita niya si Su Qingying na hindi makapagsalita. Sa isipan ni Fang Yi ay ito palang babae na galing sa organisasyon, habang nilapitan niya ito. Dahil napansin ni Fang Yi na hindi ito nagsisalita ay inunahan na niya ito at sinabihan na wag nang magkunwari pa dahil hindi naman daw ito patay. Si Su Qingying naman ay hindi makapagsalita at medyo nahihiya nang makita niyang ang tao pala na ito ang dumating, ang tao na gusto nilang imbitahin sa kanilang organisasyon. Ang nagligtas sa kanila na walang iba kundi ang ating bida,
Nagsalita naman si Su Qinying na akal lang daw siya ng baho at kakagising lang daw niya dahil sa pagkawala ng malay niya kanina, na dinagdagan pa niya na hindi daw siya nagkukunwari habang tumawa ito. Nagsalita naman si Fang Yi na matibay-tibay daw si Su Qinying dahil nakakaya pa niyang makapaglagay ng defensive aura para hindi ito agad mawalan ng malay di tulad ng mga kasamahan nito na nawala na daw ng malay. Nagpasalamat naman Su Qinying sa sinasabi ni Fang Yi sa kanya habang iniisip niya na meron daw siyang silver aura at dahil dun nakapaglagay pa siya ng pangdepensang aura at napansin pa daw yun ng ating bida. Ngunit sa isipan ni Su Qinying na paano daw natalo ng ating bida ang dalawang halimaw lalo na't malalakas ito na kahit sila ay muntik na mamatay kung di pa dumating ang ating bida sa saktong oras. Sinabihan naman ni Fang Yi si Su Qinying na wag na daw siyang magtakip ng kanyang mukha basta ipangako lang daw ni Su Qinying na hindi niya ibobonyag ang kanyang pagkatao, habang si Su Qinying naman na namumula ang mukha na tinatakpan niya. Sa isipan ni Su Qinying na mas nagiging palakaibigan daw ang ating bida ngayon kaysa dati nilang pagkikita. Ang ating bida na tumatalikod na ay nagsalitang, dahil nang riyan na daw sila Su Qinying at mga kasamahan niya at safe na din ay hindi na siya tatagal sa lugar. Si Su Qinying naman na gusto pa niyang kausapin ang ating bida ay pinaghihintay pa sana niya ito, ngunit ang ating bida naman ay mabilis nang tumalon sa siwang ng gusali kung saan siya dumaan kanina na sabi pang wag na daw, dagdag pa niyang papalayo na ang team na lang daw ni Su Qinying ang bahala sa paglinas sa lugar kung saan namatay ang mga halimaw. Si Su Qinying naman ay wala nang nagawa habang tinitignan si Fang Yi na papalabas na sa butas. Mabilis namang tumatalon-talon si Fang Yi sa bubong ng gusali nang makalabas na siya, iniisip ni Fang Yi na mabuti daw na hindi siya nakita ni Su Qinying na sinusubukang e-absorb ang dark element na galing sa halimaw na natalo niya kanina. Dagdag pa sa kanyang isipan na nararamdaman niya ang hindi magandang pakiramdam nung e-absorb na niya sana ang dark attribute na yun. Sa kanyang isipan habang mabilis na tumalon sa taas ng mga gusali ay baka daw hindi niya na-absorb ang dark attribute na yun dahil hindi ito gusto ng kanyang katawan, dagdag pa niya na kahit ang system niya ay hindi na-notice nung napalapit na siya sa attribute na yun. Seryoso si Fang Yi na iniisip ang mga nangyayari lalo na sa attribute na yun ngunit wala na siyang magawa. Sa kanyang isipan na hayaan na lang daw niya sa ngayon, ang importante ay napatay niya ang halimaw at meron din naman daw itong susunod. Kaya sa susunod na lang daw niya ito tutuklasan. Sa oras din na ito iniisip din ni Fang Yi na di man lang daw siya nagkaroon ng magandang oras para tingnan si Su Qinying, sa isipan ni Fang Yi na mukhang nag-iingat din si Su Qinying sa association. Sa kabila naman, si Su Qinying ay kasalukuyang ginigising ang kanyang kasama na nahimete sa toxic na pinalabas ng ahas. Ang lalaki naman na kasama ni Su Qinying ay puno ng pasa sa kanyang mukha habang umaaray pa ito ng magising. Nang tuluyan na itong nagkaroon ng malay ay bigla naman itong sumigaw nang naambush daw sila habang si Su Qinying naman ay ngumiti lang ito at walang masabi na nakatingin lang sa lalaki. Nang nagkaroon na silang lahat ng malay ay tiningnan nila ang bangkay na naiwan ng ating bida na may pagtataka kung ano daw ba ang nangyari. Dagdag pa ng isa na, ang nakita ba daw nila ang pure na yang energy na kasalukuyang nakapalibot sa puro buto na lang ng ahas. Nagsalita naman ang isa na masayang sinabi na nagtatango daw ang isa sa vanguard para iligtas sila sa kapahamakan. Habang si Su Qinying naman ay iniisip naman niya na ang ating bida naman ang target niya ngayon para matanto niya at malaman niya ang totoong pagkatao ng ating bida, sa ganitong kalakas na kapangyarihan ay dapat makilala pa at malaman niya ito. Habang ang kasamahan naman nilang isa ay masayang nailigtas sila ng ating bida, ngunit si Su Qinying ay iniisip peren ng ating bida na hindi peren daw niya na kumpirma kung ano ba talaga ang identity ng ating bida, para sa kanya. Ay napaka-misteryoso ng ating bida na hindi man lang niya malaman kung ano ba talaga ang totoong pagkatao ng ating bida. Na kahit siya ay inoobserbahan din pala ng ating bida habang siya naman ay sinusubukan din na obserbahan ang ating bida. Ngunit ngayon daw ay niligtas sila nito. Sabi naman ng kasama nila na ang ganitong kakayahan na mag-isa lang napapatayin ang halimaw na kahit sila ay di man lang makalaban ay napakalakas na ito, at anong klase daw bang halimaw ang ating bida? Sa pagsasabi niya nito ay bigla niya din namang naalala kung saan daw ba ang bangkay ng parang aso na halimaw dahil ang nasa harapan lang nila ay ang bangkay ng malaking ahas. Ang isa naman ay sinasabing uunahin daw muna nila na linisin ang mga nalalabi sa lugar at ito turn over din daw nila sa kanilang organisasyon ang mga nakokolekta nila dito. Habang ang leader naman ng extermination team ay nakaapak ng labi ng thunder attribute ng ating bida, nasabi niya na kung ano daw ba itong napakalakas na enerhiya na ito.
Napatanong ito kay Su Qingying na, sabing di ba daw ang attribute ng ating bida ay ang ngunit bakit ang naiwan daw dito na isang enerhiya ay isang uri ng kidlat at napakalakas pa nito. Napasabi naman si Su Qingying na ang bangkay na may kidlat na attribute ay ang bangkay ng parang aso na halimaw, ang pinangalanan nilang Zuyi. Dagdag pa niyang isa itong kidlat na napaka-pure din, tulad ng yang isa din tong mataas na level at pure attribute. Napasabi naman ng isang leader na, ang ibig sabihin ba nito ay dalawa ang taong pumatay sa halimaw, ang isa ay pinatay ang Zuyi na halimaw at ang isa naman ay ang pumatay ng malaking ahas. Si Su Qingying ay natahimik at nalilito na kung paano niya sasabihin na iisang tao lang ang nagmamay-ari ng dalawang high-level na attribute na ito. Kung sasabihin daw ni Su Qingying na iisang tao lang ang nagmamay-ari ng dalawang matataas na level na attribute na ito ay paniniwalaan daw ba siya nitong mga kasamahan niya? Habang iniisip na kahit isang mataas na level nga lang ng attribute ay halos di nakapanipaniwala, paano na kung dalawa pa? Dagdag pa niya sa kanyang isipan na ang isang Vanguard na may dalawang mataas na level ng attribute ay di pa naririnig nila. Ang Flamewalker at ang tinatawag nilang The Tyrant ay iisa lang. Gaano ba daw talaga kahalimaw ang ating bida? Matapos ang kaganapan sa loob ng factory kung saan pinatay ni Fang Yi ang dalawang halimaw, sa labas ng factory naroon naman ang dalawang babaeng kasama ni Su Qingying na naghihintay kay Su Qingying. Sa isipan ng dalawa ay kung ano-ano na lang, kaya naman nang makalabas na si Su Qingying sa factory ay lubos itong nasiyahan dahil inaakala na ng dalawang ito na baka mayroon ng hindi magandang nangyari sa kanilang boss na si Su Qingying sa loob dahil natagalan itong lumabas. Ang dilang alam ng dalawa na ito na kung hindi dumating ang ating bida sa saktong oras ay baka pati sila ay mamatay din sa dalawang halimaw. Naiiyak ang dalawang ito na hawak-hawak nila ang binti ni Su Qingying na sinabing inaakala nila ay patay na ang kanilang boss, habang si Su Qingying naman ay hindi makapagsalita dahil sa pananggagawa ng dalawa. Sa loob ng factory, patuloy pa ang mga nakasama ni Su Qingying sa pagtuklas sa naganap at tiningnan ng mga nalalabi sa lugar lalo na sa buto ng ahas kung saan may 6 na katao ang nag-check na may dala-dalang device para malaman kung ilang porsyento ang enerhiya. Matapos ang kanilang paghalungkat sa lugar nagsalita ang kasamahan nilang may dala-dalang device na sinasabing, batay sa kanilang nakita, ang pattern at pamamaraan ng pagpatay sa halimaw ay nakikitang may 79% na iisa lang daw ang pumatay sa dalawang halimaw. Nang marinig ng extermination leader ang sinasabi ng kasamahan nila ay halos hindi ito makapagsalita sa bigla, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, kaya napatanong siya na kung gayon, totoong dual high attribute ang gamit sa iisang tao, na inaakala pa daw niya na baka nagkakamali siya sa kanyang guni-guni ng una pero tama pala. Dagdag pa niyang sabi na kahit daw ang isang klase lang daw na attribute ang gamit ng ating bida ay kaya daw silang ubusin dahil sa mataas ang level ng attribute na yun, at ngayon ay dalawa pa talaga na matataas ang level na attribute ang nasa iisang tao lang, sabi naman ng isa na oo daw at napakalakas daw na big shot ito. Dagdag pa na kahit daw na nasa parehong realm lang sila, ang Ghost Axe ay kayang-kaya peren daw silang ubusin ito dahil sa pagkakaiba ng kanilang lakas lalo na't may mataas itong level ng attribute. Sa sandali namang ito ay may katawagan si Su Qingying sa kabilang linya at sinasabi niyang, ang kanya daw na target na walang iba kundi ang ating bida ay nagpakita na naman at ang patungkol dito ay updated na. Dagdag pa niya na ang pinangalanan daw nilang The Tyrant pati na rin ang patungkol sa North Gate ng Chingcheng University ay nasa kanyang kamay ang pagmumonitor dito. Sa kabilang linya naroon ang kanilang leader ng association at sinasabi niyang nakuha na daw niya ang punto. Dagdag pa niyang sabi kay Su Qingying na sinususpend daw niya muna ang mission ni Su Qingying sa pagmonitor kay Fang Yi, sa kadahilan ng sinasalba daw ng ating bida ang kanilang buhay at pinatay ang dalawang halimaw, kaya napagdesisyonan niyang wag na muna daw itong i-monitor. Sabing nakikita nila na hindi naman daw ito kinakalaban ang kanilang organisasyon at lalo nang hindi rin naman daw nila ito kalaban kaya ganun na lang ang kanyang desisyon. Ang kanya dong isipan ay iba sa kanilang pinangalanan na Old Han, at sa kaligtasan ni Su Qingying at para magbigay din ng magandang impression sa The Tyrant wag muna daw niya itong lapitan. Sumang-ayon naman si Su Qingying sa sinasabi ng kanilang leader ngunit sinasabi ni Su Qingying na may teorya daw siya patungkol sa nangyari sa likod ng bundok kung saan dito nabuo ang pangalan na The Tyrant. Nagtanong naman ang leader kung ano daw ito na teorya ni Su Qingying, nagsalita si Su Qingying na noon daw ay nararamdaman niyang may malakas itong spiritual weapon ang ating bida, na sinususpetsahan niyang may spiritual weapon daw ang ating bida, ngunit di pa niya ito na-confirm sa ngayon.
Pero ngayon napag-alaman nila na dual attribute na mataas ang level daw ang ating bida. Napatanong naman ng leader nila kung meron ba daw talagang spirit weapon ang ating bida, sa isipan ng leader na kahit gaano daw katalentado ang ating bida, ang magkakaroon ng isang spiritual weapon na walang kahit isang sumusuporta dito ay isa daw itong imposible para sa kanya. Dagdag pa daw na ang mga imbestigador daw ay wala man lang daw nakita na palatandaan na may third spiritual energy sa lugar kung saan nangyari ang bakbakan ng ating bida laban sa dalawang halimaw. Sinabi naman ni Su Qingying na nung ma-encounter daw niya ang ating bida ay may naramdaman daw siyang, yang attribute na galing sa spirit weapon. Napagtanto naman ng leader na baka daw ang spirit weapon ng ating bida ay galing mismo sa ating bida dahil sa yang attribute nito katulad sa kanyang sandata na yang attribute din ng enerhiya. Dagdag pa niyang sabi na kung ang ating bida daw ay nasa spirit realm expert na daw kayang-kaya na daw niyang gumawa ng sarili niyang spirit weapon, sa madaling salita ay makakagawa na ng kanilang sariling spirit weapon. Ang mga pioneer ng mga anomalya o cultivator ang nasa spirit realm na. Ang di lang nila alam na ginawa ng ating bida ang kanyang tinatawag na spirit weapon ay nasa ghost axe lang ang kanyang realm, na kahit ngayon ay nasa ghost axe ang realm ng ating bida. Nagpapatunay na kakaiba talaga ang ating bida sa kanila na natural lang na cultivator ng mga anomalya. Nabigla naman si Su Qingying sa kanyang narinig na nasa spirit realm na daw ang ating bida kung totoo man ito. Dagdag pa niya na mayroon lang daw 3 ang nasa spirit realm sa kanilang buong mundo ang nasa ganang kataas na antas na realm sa ngayon. Habang iniisip ni Su Qingying ang mga posibilidad ay nagsalita naman ang kanilang leader na ngunit daw ay kakaiba ang ating bida dahil kung totoo na mayroong 3 attribute ang ating bida ay ibang usapan naman kung ganon, sabing magbibigay ito ng pagbabago sa buong tinaguriang Vanguard. Ayon pa daw sa mga research na imposible daw na magkaroon ng isang tao ng mahigit sa isang attribute sa kanyang katawan dahil magdulot ito ng kalituhan sa sariling katawan at di magtutugma ang bawat isa nito. Dagdag pa niyang wala pang tao daw ang nagkaroon ng 3 attribute sa katawan, ngunit ibahin niya ang ating bida dahil ibang-iba ang ating bida sa mga natural na cultivator dahil ang ating bida ay unlimited dahil sa kanyang system. Sabi pa ng leader na kung meron daw ang ating bida ang spirit weapon at kung hindi rin nila na-detect na may pangatlong attribute ay maganda na rin daw yun. Ang sa kanila lang daw na sana ang ating bida ay hindi magiging kaaway ng mga tao kundi ay magiging kasama pa nila ito laban sa mga halimaw. Sa kabila naman ay kakatapos lang ng ating bida maligo sa oras na ito at iniisip niya na hindi pa daw umabot ng 1 taon mula nang nagsimula ang revival ng kanilang mundo ngunit ang mga aksidente at mga anomalyang nangyayari ay par-ami na ng par-ami na kahit anomalyang nangyayari daw ay par-ahas na ng par-ahas. Dagdag pa niya habang pinapatuyo ang kanyang buhok gamit ang kanyang yang attribute sa kamay na marami na rin daw ang mga Vanguard katulad niya ang nagtitraining sa kani-kanilang mga sarili. Sa isip-isip ni Fang Yi matapos daw na makonekta ng mga cultivator ang kanilang katawan at spiritual world, madali na lang daw sa kanila na maramdaman ang pagbabago sa kanilang mundo kapareho sa grupo sa Underground River. Sabi pa ng ating bida sa kanyang isipan na kahit wala itong recognition galing ng national katulad nila na independent na Vanguard ay halos lahat naman ay umabot ang antas sa Ghost Axe. Sa ngayon daw ay ang pagkakaibigan ng mga Vanguard na tulad niya na hindi miyembro ng organisasyon at miyembro ng organisasyon ay nasa kalmado pa na pag-oobserba. Ang mga anomalya din daw ay nasa government pa ang kontrol at wala pa man din daw malaking conflict ang naganap dahil dito sa pamamagitan ng mga Vanguard. Habang isinusuot ni Fang Yi ang kanyang long sleeve, sa isipan niya na kahit nalaman ng government nila ang patungkol sa Energy Cultivation Association ay hindi pa rin daw ito isinapubliko. Habang ang mga tao naman ay laging pinag-uusapan ng kawalang tatag, ang pagdami at paglaki ng mga panganib na nakapalibot sa kanila, malinaw na daw sa kanya na ang government nila ay sinusubukan na pinoprotektahan ang parehong panig para hindi ito makakaalarma sa mga simpleng tao lang, na walang kaalam-alam sa mga nagbabadyang panganib dulot ng pagbabago sa kanilang mundo. Sa isipan ng ating bida habang nakatingin sa taas, na yun din daw ang problema, masasabi daw niyang ang government nila ay hindi confident na simulan ng mga tao ang cultivation era sa kanilang mundo. Sa dami daw ng populasyon, once na malaman ng mga tao ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa pagko-cultivate ay siguradong marami din ang mga hindi kaaya-ayang mangyayari dahil sa pag-aagawan nito na magdudulot pa ng gulo at mga riot, at pagkamatay. Base daw sa kasalukuyan, ang recognition daw sa mga Vanguard ay hindi pa kayang i-handle. Ang mga internal at external na mga banta ay lalo pang dadami.
Kaya napag-isip-isip na kaya siguro hindi pa isinapubliko ang cultivation sa lahat ng tao dahil sa mga ganong maaaring mangyari. Kaya ang ganong approach ng government nila na hindi isinapubliko ang cultivation ay marahil ito ang mas magandang desisyon, lalo na't mas nakakatakot pa daw ang mga taong may mga hangal na pag-iisip kaysa mga halimaw. Habang lumalim pa ang iniisip ni Fang Yi, iniisip niya na pinaghandaan ba daw ng kanilang government ang mga ganong pwedeng mangyari sa hinaharap, dahil inalala niya na hindi niya inaasahan na mabilis pa sa kanyang inaasahan ang pag-evolve sa mga anomalya. Matapos niyang mahawakan ng Black Mist nung sa dalawang halimaw na nakasagupa niya sa factory, na-realize daw niyang nabibilang ito sa kategorya ng Dark Attribute ngunit isa lang itong sub-branch na tinatawag na Shadow Attribute, pinapakita sa kanyang system na ang Shadow Attribute na ito ang natural na kaaway ng mga Vanguard at sa kasalukuyan ay wala pang nakapag-absorb nito. Dahil sa isipan ng ating bida ang mga halimaw na mayroong ganitong attribute ay magkakaroon ng talino na mahigit pa sa natural na mga halimaw, nag-e-enjoy itong mga kumakain ng mga tao at lalo ng masarap para sa mga halimaw ang katulad sa kanya na mga Vanguard sa kadahilanang siguro ay may cultivation na sila. Na minsan ay nagsama-sama pa ito para gumawa ng mga traps para mang-ambush ng mga katulad ng ating bida na Vanguard. Habang hindi pa daw ito mas nakakatakot tulad ng may dark attribute na nakita niya noon. Yung mga halimaw daw na kayang-kayang lipolan ang buong kontinente, kung di daw nasundan ng ating bida sa pinatutunguhan nito na factory ang grupo kina Su Qingying ay malamang hindi na daw makakalabas na buhay yung babae na sinusubukan siyang i-recruit. Kung ang sub-branch lang ng attribute ng dark attribute ay ganun na nakakatakot, ano pa kaya ang totoong dark attribute nito? Sa isipan ng ating bida na dahil temporary itong hindi pa ma-absorb sa ngayon, pag naabot na niya ang requirements ng system para ma-absorb ito mas maganda ito para sa ating bida, para mas lumakas pa siya. Sa ngayon ang ating bida ay mayroon ng yang attribute ang ating bida, ang Golden Sun Breathing Technique, ang Thunder Attribute, at ang yang Sab, ang Inner Flame na ginagamit niya sa kanyang Red Flame Blade Technique, ito ang kanyang sandata. At hindi lang daw yan dahil mayroon din ang ating bida ng mga teknik na perpektong nagmamatch sa kanyang mga attribute. Dagdag pa sa kanyang cultivation realm ngayon na Ghost Axe na may 3rd star, sa isipan ni Fang Yi na iilan pa daw ang mga Vanguard ang katulad niya sa ngayon. Ngunit para sa kanya ay malayo pa ito sa katotohanan at kailangan pa niyang magpalakas palalo. Sa kahabaan ng mga iniisip ni Fang Yi biglang tumunog ang kanyang telepono, at tiningnan niya ito kung sino. Dito makikita natin na ang kanya palang ante ang tumawag, napatiinggong ang ating bida kung bakit daw bigla itong tumawag sa kanya kaya sinagot niya ito. Sa kabilang linya ang tumawag kay Fang Yi na kanyang auntie ay nakaupo habang kausap siya, tinatanong ang ating bida kung kumusta ito. Matapos ang kumustahan nila ay sinabi ng kanyang auntie na ang kanyang pinsan daw na babae, lilipat malapit sa tirahan ng ating bida ngunit hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang auntie na mag-stay ang kanyang anak sa hotel kaya, nagbaba sakali itong sa bahay na lang ng ating bida ito patutuluyin sa mga ilang araw kung okay lang ito kay Fang Yi. Napatanong naman si Fang Yi na pinsan, naalala ng ating bida na ang kanyang pinsan ay isa sa mga top na mga student at mahilig ito mag-aral, dagdag pa niyang hindi na daw niya maalala ang mukha ng kanyang pinsan sa ngayon. Matapos ang mga iniisip ni Fang Yi ay sinagot naman ni Fang Yi ang kanyang auntie na okay lang daw ito. Mayroon din naman daw isang room na pwedeng pag-stayhan sa kanyang bahay. Tinanong naman ni Fang Yi ang kanyang auntie kung kailan ba daw ito darating ang kanyang pinsan. Sinabi naman ng auntie ni Fang Yi na wag na daw, sasabihan na lang daw niya ang kanyang anak sa kanyang address para siya na lang daw ang pupunta sa bahay ng ating bida. Sa loob ng kwarto ng pinsan ng ating bida, nandoon ang pinsan niya na nakaharap sa kanyang computer habang nag-uusap pa sila Fang Yi na sinasabi pa ng kanyang ante na padadalhan daw niya ang ating bida ng makakain, at pinasalamatan naman ito ng ating bida. Sabing darating daw ang kanyang pinsan bukas ng tanghali sa bahay ni Fang Yi at si Fang Yi na lang din daw ang bahala sa kanyang pinsan pagdating. Sinagot naman ni Fang Yi na wala daw itong problema sa kanya. Habang ang sinasabing pinsan ng ating bida ay kaharap pa rin ang kanyang computer, sa kanyang computer nakalagay ang Spirit Energy Revival na mukhang alam din ng pinsan ng ating bida ang patungkol sa mga anomalya ngunit tinatago lang niya ito. Pagkatapos ng pag-uusap ng ating bida sa kanyang ante, sa kwarto ng pinsan ni Fang Yi nandun ang pinsan niya na sinabi sa sariling Yangwo Town. Bigla namang binuksan ng kanyang ina ang pinto ng kanyang kwarto, sinasabing, mag-impake na daw siya sa kanyang mga damit, habang ang pinsan ni Fang Yi ay nagulat sa biglang pagbukas ng kanyang pinto dahil sa kanyang ina.
Sinabi naman ng pinsan ni Fang Yi sa kanyang ina na mag-impake na daw siya ngunit hindi daw niya gustong disturbuhin ang ating bida sa kanyang bahay kaya magho-hotel lang siya. Hindi naman pinayagan ng kanyang inang, sabi pang hindi daw pwede dahil hindi daw safe sa hotel, mas pinagkakatiwalaan pa daw sa bahay ni Fang Yi dahil mas safe daw doon. Habang pinapalayo niya ang kanyang ina sinasabihan naman siya ng kanyang ina na wag daw siyang gumawa ng gulo sa bahay ng ating bida, dagdag pang sabi na tulungan din daw niya si Fang Yi sa bahay kung may oras siya. Sinang-ayunan naman ito ng pinsan ng ating bida na sinasabing wag na daw mag-alala ang kanyang ina dahil alam na daw niya. Habang isinarado ng pinsan ni Fang Yi ang kanyang pintoon, sa isipan niya ay tag-iisang hakbang daw sa kada pagkakataon. Na kahit ano daw ang mangyari ay ang kanyang pinsan ay mas madali daw itong pakikitunguhan kaysa mga anomalya. Dito napag-alaman natin na isa din sa may alam sa anomalya ang pinsan ng ating bida, ngunit tinatago lang niya ito. Kinaumagan dumating na ang oras kung saan ang pinsan ng ating bida ay paparating na sa kanyang bahay dala-dala ang kanyang bagahe na tinitignan ang kanyang telepono na sinasabing dumating na daw siya sa kanyang destinasyon. Dito nakikita na natin ang malinaw niyang mukha habang nakatingin sa taas, sinasabi niyang ito na ba daw ang lokasyon kung saan ang ating bida ay nandito. Sa pagtingin ng pinsan ni Fang Yi sa bahay niya ay sakto namang lumabas si Fang Yi at napatanong naman agad ang pinsan ni Fang Yi kung siya ba daw ang kanyang pinsan. Dahil sa tagal na nilang di nagkita ay hindi na nila kilala ang isa't isa, kaya napatanong na rin si Fang Yi kung siya ba daw si Lin Yi. Sa loob-loob ni Fang Yi ay hindi na daw niya talaga familiar ang mukha ng kanyang pinsan, na sa ngayon ay tatawagan na lang nating Yi para mas madali. Habang si Yi naman ay di makasagot at nakatingin lang din sa kay Fang Yi, dahil nalaman na ng ating bida na ang kanyang pinsan talaga ang kaharap niya ay di naman pinatagal ng ating bida na sa labas lang sila mag-usap sa kanyang pinsan na si Yi kaya pinapasok na rin niya sa kanyang bahay. Tinanong ni Fang Yi kung nandito ba daw ang kanyang pinsan dahil sa kanilang summer camp na sinang-ayunan naman ito ng kanyang pinsan. Sinabihan naman ni Fang Yi ang kanyang pinsan na kung meron daw gusto si Yi, wag daw itong mag-atubiling tawagin ang ating bida para matulungan niya, at pinasalamatan naman ito ng kanyang pinsan. Nang di magtagal natapos na rin ang unang pag-uusap ng ating bida sa kanyang pinsan, sabay bigay sa susi ng tutuluyang kwarto ng kanyang pinsan, sabing mauuna na daw ang ating bida sa kanyang kwarto. Kinuha naman agad ng pinsan ng ating bida ang susi na sabing nasa pangangalaga daw muna niya ito sa ngayon. Nang matapos na ang pagbigay ni Fang Yi ng susi ay pumasok na agad siya sa kanyang kwarto, habang ang kanyang pinsan naman ay sinundan siya ng tingin, iniisip niyang madali lang daw ang ating bida makakasalamuha dahil dito mas mapapadali sa kanya ang pagtatago sa kanyang totoong alam patungkol sa mga anomalya, ngunit ang di lang niya alam na naramdaman ni Fang Yi na papatalikod, kung nagkakamali lang ba daw siya o kung hindi lang daw ba talaga ganap na maitago ang aura ng kanyang pinsan, dagdag pa sa isipan ni Fang Yi na tinitignan ng kanyang pinsan, nung umuupo daw ang kanyang pinsan ay may naramdaman daw siyang kakaibang spiritual na enerhiya galing sa kanya. Kung gayon ang pagpunta ng kanyang pinsan sa kanyang lugar ay di dahil sa summer camp kundi dahil ito sa anomalya. Ang kanya namang pinsan ay hawak-hawak ang kanyang telepono, iniisip na wag na muna siyang mag-cultivate sa ngayon dahil baka malaman ng kanyang pinsan na si Fang Yi at mahirap na daw mag-explain kung malaman ang kanyang ginagawa. Lumipas ang 3 araw, sa bahay ng ating bida, lumabas ang kanyang pinsan kakagaling lang ito maligo, na iniisip na sino daw ang mag-aakala na ang pagtutuloy sa bahay ng kanyang pinsan ay makakaantala daw sa kanyang pagko-cultivate, habang si Fang Yi naman ay walang reaksyon, sa isipan ng kanyang pinsan na ang pag-meditate daw na may kasama ay ma-interrupt kahit anong oras, kaya nahihirapan siya mag-adjust. Ang ating bida naman ay palihim ding nagko-cultivate sa kanyang pamamaraan, iniisip na ang kanyang golden sun breathing technique ay maliwanag, at kung di ba ito obvious, napagtanto din niya na bakit daw na di niya na-realize na ang kanyang golden sun breathing technique ay napakarangya, ngunit ang natatakot daw ang ating bida ay di pa man matapos ang mga iniisip ni Fang Yi ay lumipat naman ang eksena kung saan nasa hapagkainan na sila para kumain, naroon din ang kanyang pinsan na naghahanda ng pagkain nila. Sinasabi ng kanyang pinsan na oras na daw sa kanilang hapunan, dagdag pang sabi na sa ngayon daw ang pagkain nila ay tomato beef brisket, cold cucumber salad at corn pork rib na sabaw. Sabi naman ng ating bida na sige, at napakagalang din daw ng kanyang pinsan, kaya siya na daw ang bahala sa mga hagasin.
sinabi naman ng kanyang pinsan na okay lang daw dahil sa bahay din naman ng ating bida daw siya sa ngayon kaya dapat lang daw na gagawin niya ang mga gawain tulad ng pagluluto. Ang ating bida naman na kumakain na ay iniisip na napakagalang daw ng kanyang pinsan na halos di makikitaan ng kapintasan ngunit. Sa isipan ng ating bida na hindi daw niya ito pipigilan kung ano man ang gagawin nito para maibaba ang depensa nito, at pagkakatiwalaan siya nito. Sa ganito na paraan ay malalaman ng ating bida kung ano ba talaga ang totoong pagkatao ng kanyang pinsan, kaya sa ngayon ay pababayaan niya ito kung ano man ang gagawin nito. Nang bigla namang tumunog ang telepono ng kanyang pinsan, ang dalawa naman ay parang nabigla habang si Fang Yi naman ay tinatanong kung ano daw ba ang problema, kung ito daw ba ay kaibigan, na nakatingin sa kanyang pinsan. Nang hindi makasagot ang kanyang pinsan ay sinabi naman ni Fang Yi na mauuna na daw siya sa kanyang kwarto. Dagdag pa niya na kausapin daw muna niya ang tumawag sa kanyang telepono, ang kanya namang pinsan ay wala nang nagawa na nakatingin sa ating bidang papatalikod. Hawak ang kanyang cellphone ay parang naguguluhan ang pinsan ng ating bida sa pinakita ng ating bida sa kanya pero wala naman siyang nagawa kundi kausapin ang nasa kabilang linya. Tinatanong niya kung ano daw ba ang sinasabi sa kabila. Sinasabing ang great change ng heaven and earth daw ay lilito kinabukasan. Tinatanong niya kung kailan ba daw ito, sabing 3:00 ng hapon daw bukas ay naroon na daw siya. Ang hindi lang alam ng pinsan ng ating bida na ang kanyang inaakala na ordinaryong pinsan lang ay nasa kwarto na niya, at di rin niya alam na palihim itong nakikinig sa labas ng kanyang bintana na lumulutang sa ere, sabing okay daw at magkikita na lang daw sila sa entrance ng Yangwo Town. Sa pagkarinig ng ating bida sa pinag-uusapan ng kanyang pinsan sa kabilang linya ay napaisip siya tungkol sa Yangwo Town, kung ito daw ba ang lugar na trending kamakailan lang dahil sa mayroong naganap na anomalya sa lugar. Sa isipan ni Fang Yi na aabutin ng mahigit 1 oras ang layo nito sa kanyang bahay. Napag-alaman din ng ating bida na ang kanyang pinsan ay isa sa mga nangunguna sa pagkakaroon ng talento sa pagko-cultivate mula nang magsimula ang revival ng kanilang mundo. Sa ngayon daw ay sa antas ng kanyang pinsan ay di siya kayang ma-detect ng kanyang nito. Sa isipan ni Fang Yi na high school pa daw ang kanyang pinsan ngunit nasa Ghost X realm na daw ito na may isang star at mukhang di tatagal ay mag-a-advance na ito ng antas, sa ganitong kabata ay para sa ating bida ay mataas daw ang talento ng kanyang pinsan. Sa ngayon na pag-isip-isip si Fang Yi na ang pagtungo ng kanyang pinsan sa kanyang lugar para sa summer camp ay di totoo. Ang katotohanan nito ay dahil sa may alam ito sa revival ng kanilang mundo at ginamit lang ang palusot na summer camp para dito. Dagdag pa ni Fang Yi na sigurado siyang may nagsasabi sa kanyang pinsan sa mga anomalya na malapit dito sa lugar niya kaya naghanap ito ng excuses para makapunta lang dito ang kanyang pinsan. Sa mga bawat pagbabago daw na ito ay ang chance din ng ating bida na makakuha ng opportunity at makakuha ng bagong pamamaraan ng cultivation para mas palakasin pa daw ng ating bida ang kanyang sarili. Kaya napangiti na ang ating bida kung ano daw ba ang bagong attribute na lilito sa Yangwo Town sa pagkakataong ito. Tumalon ang ating bida galing sa bintana habang sinasabi na kahit ano pa daw ang lilito na attribute sa pagkakataong ito ay dapat mapapa sa kanya ito. Sa loob ng kwarto ng kanyang pinsan, naramdaman ni Yi ang kakaiba sa labas na parabang meron daw nanunood sa kanya sa labas, na nakatingin sa bintana nito. Iniisip niyang imagination lang daw ba niya yun or meron talagang tumitingin sa kanya. Kinabukasan sa Yangwo Town, dumating na ang pinsan ni Fang Yi at pati na rin ang kaibigan nito. Tinatanong siya ng kaibigan niya kung nasa pinsan ba daw siya ngayon tumutuloy. Dagdag pang tanong ng kaibigan niya na kung gwapo ba daw ang ating bida. Napaisip naman ng pinsan ng ating bida, na sabing mabuting tao naman daw ang ating bida, aray ko. Dagdag pang sabi na average lang daw ang ating bida at ordinaryong tao lang din daw ito. Kinukumpara pa niya ito sa isang celebrity sa kanilang mundo na sabing hindi daw tulad sa celebrity na gusto ng kanyang kaibigan ang kanyang pinsan na si Fang Yi. Ang totoo daw ay hindi naman daw talaga kagwapuhan daw ang ating bida, ngunit mabait lang talaga ang kanyang pinsan, aray ko, at least mabait. Na-disappoint naman ng kunti ang kanyang kaibigan sa kanyang nalaman sa kanyang kaibigan, na sana inaasahan niyang gwapo ang ating bida. Habang tumawa naman ang iba pa nilang kaibigan na si Lady Fang, sinasabing wag daw din kalimutan ng kaibigan nila na si Yi ay lagi din daw itong kinukumpara ang kanyang sarili as ordinaryong tao lang din. Hindi pa man sila matapos mag-usap-usap ay tinapos naman agad sa kanilang kasamahan na lalaki,
sinasabing since naroon na silang lahat ay sisimulan na daw nila ang totoong pakay nila sa lugar. Nang naroon na ang kanilang grupo ay nagtanong naman si Yi kung di parent ba sasama ang isa pa nilang kasama. Sabi naman ng kasama nilang lalaki na 6 parent sila sa ngayon, na malamang di na naman daw ito sasama sa kanila ang isa pa nilang kasama. Sumabat naman si Lady Fang, palagi daw yung misteryoso ang kanilang isa pang kasama at alam na din daw naman nila yun, kaya sinabihan na niya silang lahat na magtatango na sila sa kanilang totoong pakay. Habang sa kabila naman ay di nila alam na nasa hindi lang kalayuan ng ating bida, nakamasid sa kanilang buong grupo. Sa isipan ng ating bida na pinagmamasdan ang naglalakad na grupo ng kanyang pinsan ay low-key lang daw ang lakas ng grupo ng kanyang pinsan na kahit ang pinakababang antas ng cultivation nito ay nasa Ghost Axe 2 star. At ang lalaki daw na nagsasalita kanina ay nasa Ghost Axe 3 star daw ito. Sa kanyang pakikinig daw ay mayroon pa daw itong mas mataas pa ang level ng realm base sa kanyang narinig at ito ang hindi dumating sa ngayon. At ngayon seryosong iniisip ng ating bida ang pinag-uusapan na bundok. Sa kabila, nakikita ang mataas na baging na lumagpas pa sa mga ulap sa gitna ng kabundukan. Sabing bigla lang daw itong lumabas at ang nakakagulat pa dito ay hindi ito nanggaling sa lupa, kundi galing ito sa taas na bumaba sa lupa. Sabing ang bagay daw na ito ay tulad ng beanstalk sa fairy tale na pinamagatang Jack and Beanstalk. Ang baging daw na ito ay lumabas lang daw ng random sa Yangwo Town at di nila alam kung kailan lang ito. Sinasabing, malinaw daw ang malaking pagbabago sa mga ganitong anomalya, ngunit wala naman daw itong kinalaman sa pagbabago sa kanilang panahon or pag-collapse ng kalupaan nila at kahit sa pagbabago ng hugis. Lumitaw lang daw ito nang di nila alam, at wala din naman itong natala na damage dahil sa bagay na ito. Gaya ng thunder, or blaze ng sun ang baging daw na ito ay bigla lang daw itong lumitaw sa kanilang paningin. Sa bundok kung saan malapit ang mataas na baging ay dumating ang grupo ng pinsan ng ating bida. Pinagpawisang sinasabi ng kasama ng pinsan ng ating bida na kung yun na ba daw yun. Habang tinitignan nila ito, sinasabi ni Lady Fang na kung di daw niya ito nakita sa kanyang sariling 2 mata ay hindi daw siya maniniwala. Ngunit ngayon ay kitang-kita niya ito mismo sa kanyang harapan ang napakalaking baging at napakataas pa, na dahil sa taas nito ay di na makikita ang dulo. Nang pasulong na silang naglalakad ay bigla namang may hindi magandang pakiramdam ang kasama nila na sinasabing sandali lang daw muna. Tinatanong kung pwede ba silang tumigil na sa paglapit pa sa baging na ito. Nagtanong naman pabalik si Yi kung bakit daw at kung ano ang problema. Nanginginig na nakatingin sa mataas na baging habang sinasabing mula daw na nakita niya ito sa kanyang sariling mata, ay hindi na maganda ang kanyang pakiramdam dito, na pati ang kanyang mga buto ay nanginginig sa takot. Kaharap ang kanyang mga kagrupo ay nagsalita siya kung narinig na ba daw ng mga kasamahan niya ang mga rumor sa internal forum. Pinapawisan, sinasabing may kilala daw siya sa team daw na yun, nung una daw na lumitaw ang baging na katulad ng nilalapitan nila sa ngayon. Ang grupo daw na sinasabi niya ay sinubukang hawakan ang baging na ito, ang grupo daw na yun ay lahat nangunguna sa mga anomalyang nangyayari ngayon at mas malalakas pa daw ito sa kanya. Ngunit nung mahawakan daw nila ang baging na ito ay nawala na lang sila bigla at hanggang ngayon ay di pa nila nakita. Ang grupo naman na nakarinig sa sinasabi ng kanilang kasama ay pinawisan din sa takot. Dinagdagan pang sabi ng kasama nila na naramdaman daw niya habang nanginginig sa takot na dito na daw sila magtatapos katulad sa grupo na kanyang nabanggit, na wala man lang daw nakikitang bangkay ang nakita sa mga grupo na yon.